Okay. First question. Ano yung behind story nitong clouds mo? And yung sun? Kaya ako nilagay yan dyan. Kasi feeling ko kasi pag may clouds, ang payapa niya lang. Ganun. Paano mo i-describe yung sun? Parang yung sun is, nagsisimbolize siya sa akin na, may, parang, may, siya yung dahilan ng pag-gising ko sa umaga. Ganun. Yung clouds? Yung clouds, para sa akin, pag nakikita ko siya, parang ang payapa niya lang. Okay. Ito naman, ano naman behind story nitong bahay mo? Bakit ganyan? Bakit ganyan yung kulay? Kaya ganyan yung motif ng bahay ko. Wala, parang ganyan yung nakikita kong future, parang ganyan yung magiging bahay ko in the future, ganyan. Tapos yung color niya, kaya ganyan yung color kasi, favorite color ko siya. So parang nakikita mo na yung future mo. Paano mo nakikita yung future mo? Ginagawa mo. Ano nga yung tanong? I mean, ano yung nakikita mo sa future? Paano mo nakikita yung future mo? Parang ini-imagine ko lang siya. Ganun. Parang imagine, ano yung pa yung nakikita mo doon? Parang nakikita ko dun, yung future ko is, like, nakabukod ako sa parent ko, ganun. Tapos, kalmado lang yung buhay, ganun. Tapos, parang nakikita ko yung sarili ko na tumira sa isang bahay kasama yung dalaw kong aso. Hindi mo nakikita sarili mo na may kasama. Sa ngayon, wala pa. Ang nakikita ko palang kasama ko is yung dalaw kong aso. So, paano mo nakikita yung future mo? So, ibig sabihin ba, yung nakikita mo sa future mo, ikaw lang mag-isa muna? Oo, ako. Sa perspective ko, sarili ko lang talaga yun. Dahil may may dalawang puno. It means parang may payapa ganyan. Parang Gusto mo siya, yung provincia vibe. Yung parang nature trip. Bakit doon? Bakit parang naisip mo? Kasi sa probinsya, daw, parang ang payapa lang, parang wala ka masyadong iisipin, ganun. Parang parang magaan lang mamuhay sa probinsya. Bakit sa tingin mo hindi dito? Hindi siya, di mo ba nakikita dito ng payapa? Sa pananaw ko, hindi. Kasi yung sa kinalakihan kong bahay, para sa akin hindi siya payapa kasi yung mga tao dun, para sa akin hindi safe. Dito. Oo, dito. Kaya mas gusto ko sana sa probinsya. Ano bang meron sa probinsya na wala dito? Kasi sa probinsya, tahimik lang. Parang hindi mo iisipin yung pagkain sa araw-araw kasi pwede ka naman magtanim sa probinsya, ganyan. Tapos, parang ang gaan-gaan lang. Parang hindi ako masyadong nasistress sa probinsya kaysa dito sa Manila. Ganun din ba dun sa sa probinsya? May probinsya pa ba? Meron. Sa Cavite. Ganun din siya. Parang yung naiisip mo ganun din. Oo, ganun yung perspective. Kasi, tuwing bakasyon doon kami. Tapos, parang ang payapa niya lang. So, dahil tapos na naman tayo dito tayo sa dalawang maliit na bahay. Unahin natin tong color blue. Tapos may pangalan na si Rocky.
Sino si Rocky? Si Rocky is siya yung first dog ko na kasama ko siya sa bahay. Ano, magkasama kami sa kwarto, gano'n. Katabi ko siya sa pagtulog, gano'n. Ano ba si Rocky sa'yo? Ano, siya yung parang nagiging dahilan ng pagising ko sa umaga. Kasi sa umaga kailangan niyang bumaba kasi kailangan niyang mag-CR, gano'n. So, parang si Rocky, tapos ang araw sa'yo ay parehas. Oo. Si Rocky ba ano bang personality ni Rocky na gusto mo? Si Rocky kasi, isa siyang aso na sobrang lambing. Parang nasa-sense niya pag kailangan ko ng yakap, ganun. Alam mo yun, parang siyang, Iyak din ako. parang siyang sa akin, special friend na, kasi si Rocky, siya, nasa-sense niya pag malungkot ako, ganun. Lalapit siya, tapos parang gusto magpakarga. Ganun siya sa akin. So, si Rocky is sweet, sweet Very and, caring. kung pagbabasehan si Rocky bilang tao, yun din ba yung gusto mo? Oh, parang si Rocky yung nagsiset ng standard ko sa tao. Dito naman tayo sa pangalawa. Yung red, dog house na may pangalan Max. Bakit kulay red yung bahay? Kulay red kasi favorite. Sa akin, nakikita ko na favorite color niya is red. Kasi, meron silang dalawang kainan which is red and blue. Tapos, ayun yung napapansin ko na lagi niya kinakainan. At saka, ganun din si Rocky. So, nasisense ko na yun yung color na nagsisimbolize para sa kanilang dalawa. So, parang yun yung naiisip mo na gusto ni Rocky. Ay, ni Max. Ano ba si Max? Ano ba siya sa'yo? Ano ba si Max sa buhay mo? Si Max is nag-iwan sa akin ng sobrang special na moment. Kasi, today, ilang days na 5 days na siyang wala sa akin. Kasi, nawala na siya nung August 20. Wala na siya sa poder namin kasi namatay na siya. Si Max para sa akin, sobrang special niya kasi sobrang sweet niya kasi tuwing na uwi ako, ganyan, siya yung nasa lubong sa akin sa pinto. Pagbababa ko ng hagdan, siya din yung nasa lubong. Kaya nung nawala siya sa akin, parang may nagkulang kasi wala na sa akin nasa lubong sa pinto, wala na sa akin nasa lubong pagbaba ko ng hagdan, ganun. Sobrang special niya sa akin. So, nung nawala si Max, ano naramdaman? Ano bang feelings? Parang nagkaroon ng parang nagkulang yung kasi all the time nung napunta siya sa poder namin, parang naging part siya ng family. Kasi yung gawain niya kasi sa baba lang kasi siya. Sa baba lang siya natutulog. So, kunyari pag sa umaga, ganyan, bababa ka. Nandun siya sa may hagdan, nakabantay, pag may bababa, ganun. Tapos, pag pag uwi, ganyan, pag uwi galing school, siya yung, laging nasa pinto, ganyan. Yung sasalubungin ka talaga niya. So, simula nun,
ayun, wala nung nasa lubong sa pinto, si Rocky na lang. Si Rocky din nalulungkot na din kasi syempre wala na siyang kalaro. Kaya napansin din namin na si Rocky tumatamlay na rin siya kasi ewan ko, siguro nasi-sense niya na wala na siyang kalaro, wala na si Max. Kaya nung nawala si Max, nagbago yung routine namin sa bahay kasi nasisense namin na parang mas kailangan ni Rocky ng attention kasi parang si Rocky yung mas naapektuhan kaysa sa amin as a parent niya. Kaya, nung nawala talaga si Rocky, sobrang laking change na nangyari sa bahay. So, si Max is parang part of the family na. Tapos, naisip parang nasa mo na malaking malaking kawalan sa bahay. Haba. So, ito last question. Ngayon na wala na si Max, pag sa tingin mo ba ganito pa rin yung drawing? Nandito Oo, pa rin yung kasi bahay niya? kahit ngayon na wala na si Max, meron kami, nagkaroon kami ng altar para sa kanya sa bahay. Kahit nilibing na siya sa Laguna, meron pa rin kaming, alaala niya na nilagay namin sa altar. Parang tinayuan namin siya doon ng, picture, ganun. Parang, para kahit paano yung presence niya nasa bahay pa din. Kaya kahit wala na si Max, sa future na bahay ko, tatayuan ko pa rin siya ng bahay. Ito, last question na talaga. Promise. Bakit hindi mo isinama yung bahay man lang Wala. pamilya mo ba? Hindi ko nakikita na makakasama ko sila sa isang bahay sa future. Kasi may plano ako na bumukod sa kanila pag tanda ko. Kasi bala ko sana na mapatayuan sila ng sariling bahay. Kasi gusto ko ng mapayapang buhay. Gusto ko, napapagod na ako sa umaga pa lang, parang pagod ka na, ganun. Kasi dahil sa mother, ganun. Yung ayoko napapagod na ako sa bunganga, ganun. Kaya nakikita ko yung sarili ko sa future na mag-isa lang, tapos kasama lang yung mga aso ko, okay na talaga. Meron ka bang question? Last na yan. Dana! Okay na. Okay. So, ito ang iyong drawing. Ako nga So, ito. First question. Bakit, anong symbolize ng araw sa drawing mo? Araw is para siyang, syempre dahil ang araw sana shine, para siya yung nagiging ilaw, yung parang yung light nga sinasabi nila. So para yung araw sa akin is yun yung lalagay sa akin sa right path. Pag kung saan nakatutok yung araw, kung saan mas mainit, doon yung parang doon ko na dito yung tamang path para sa akin, na dito yung mas tamang desisyon. Ganun. Anong symbol nitong dalawang ibon na to sa'yo? Yung dalawang ibon na yun kasi sometimes yung lagi kong nakikita kasi sa namin, sa may likod bahay namin, dyan sa may Aplaya, kasi malapit na sa Aplaya, laging may katulad yan. Yung mga ibon, ang kadalasan is dalawa lang sila. So parang feel ko mas yung dalawang ibon na yan yung sa akin na mas okay na dalawa lang. Wag nang mas payapa pag dalawa. Wala yung sobra na pagtatanon na.
Tapos payapa ang dalawa lang. Eto, bakit may cat sa drawing? Yung cat kasi, pangarap ko na magkaroon ng sariling pusa. Kasi ngayon, hindi pwede kami mag-alaga ng pusa kasi may asthma nga yung mama ko, hindi siya pwede sa mga balahibo. Eh yung pusa, kahit makalmot or makagat, ganyan, feel ko, ramdam ko pa rin na hindi nawawala sa akin yung pagkagusto sa kanila. Hindi katulad ng sometimes sa aso na natatatakot na ako kasi baka mamaya bigla akong kagatin. Traumatized. Sa pusa kasi parang andun pa rin yung ko na maalagaan sila or makaramdam na kung anong meron pag meron akong pusa. Ato, may symbolize ba tong puno? Tree kasi sa akin is, syempre, ang tree para siyang life. Kasi di ba parang, yung coconut, ganyan, tree of life daw. Ganon din sa akin kahit anong puno. Kasi, ang puno daw, dito nagmumula yung hangin, ganyan. So, feel ko pag may puno, makakahinga ka, parang free ka ba? Parang gano'n yung payapa din. May tawag dito, may wala na. Parang parang nakakahinga ka ng maluwag, andun yung peace, vibrant ng day, andun yung masasabi mong eto na yun, yung parang eto lang yung gusto ko, ganyan. Kasi yung puno nga naman is like a peace or yun nga, life. Wow. And then, eto, bakit, anong meron dito sa flower na nasa paso? Yung flower na yun kasi kada drawing ko or kada may i-drawing man ako sa pag may ipapadrawing sa akin, ang lagi ko drawing is ganyan nga, yung may parang may puno, may bulaklak. Yung bulaklak kasi sa akin, it's symbolize as tawag dito, halimuyak kasi di ba maano yung flower. Mabango. Oo, parang dun, pag pinagsama mo yung tree at yung flower, doon mo naman sasabi na ito na yun. Ito yung parang Safe place. Oo, yung parang safe place mo, ganyan. Yung parang, dito na yung comfort zone ko pag mayroong ganyan. Tapos yung flower kasi parang, kahit anong ayaw ko sa mga bulaklak, parang hinahatak nila akong pabalik sa kanila kasi doon ko nararamdaman na may iba pang meaning behind sa kanila, yung ganyan. So, eto, naglagay ka ng chair Okay. sa ilalim ng puno. Kasi ang ko kasi dati, nung bata ako, ang gusto ko kasi is yung bahay na ganyan. Yung may bench, yung paglabas ko ng bahay, may uupuan ka, silong sa puno. Kasi diyan, doon mo na pwede kayo makapag-usap ng kasama mo, yung may kaibigan naman yun, tambayan. So, yung bench na yan yung parang magiging mo ng parang ranting ng place mo. Parang, diyan ka ito yung nangyayari sa akin, ganyan, diyan ka nag-uusap. Parang, nakakain ako ng, kakain ako, pre! Di ba may mga gamo-gamo? Kasi meron. Okay na to. Continue. So, pag meron yung bench, tapos katabi ng puno, ang gagawin mong listener mo is yung puno. Kaya ko siya tinabi kaya ko itinabi yung bench na yan sa may puno. Kasi parang, kahit wala akong kausap, masasabi ko yung mga hinanakit ko sa buhay, mga nangyayari sa buhay ko, at as long as may katabi siyang puno. Kaya andyan yun. Yung bench. So, dito tayo sa bahay. Bahay ko transparent. Oh, bakit
Ano ba to? Glass house or Oo, what? kasi kada nung bata din ako kasi, ang hilig ko sa bahay na Minecraft. Sa Minecraft na, yung gusto ko yung bahay ko lagi See-through. see-through yung puro glass wall Oo. lang. So sabi ko, gusto ko din yan sa paglaki ko. Hanggang sabi ko, pero now, feel ko mas gusto ko yung bungalow na lang kaysa sa glass house. Kasi sabi ko baka mamaya, Ano masili. bunggal? Yung medyo maliit lang, para siyang tawagan. Yung binabalik, Parang, bakasyonan lang. ayun gano'n. Yung Ah. maliit lang siya, pero, Ano, pakubo? gano'n. Yun yung Very gusto ko provincial ba? So, parang yung glass wall, kaya ko lang siya kasi para ma-remind ako sa mga nagustuhan ko nung bata. So, dito tayo. Ito, ano to nanonood? Yung tao mo nanonood siya ng TV. Ako yan. Okay. O, ikaw, nanonood ka ng TV. Bakit ganun yung ginagawa mo? Kasi every time na na parang nawawala ako, yung parang wala akong gana sa lahat. Yung lagi kong tinatakbuhan pag sa bahay namin is TV. TV. Yung TV na nanonood ako ganyan, kahit sa channel, para lang anong tawag doon? Malibang. Malibang ako, ganun. Yan yung parang nagsisimbolize sa akin. Siya yung parang tawag dito. Libangan. Hindi, I mean, parang siya yung nagpapa-function sa utak ko ulit na bumalik. Yung Parang yung TV, ginagawa mo siya, parang parang doon ka nag-charge. Oo, doon. Ganun din sa TV sa akin. Tapos, lalo na pag ganyan, kasi may dyan may Ano ba yung nakasulat? Going SBT yan. Kasi, ang Going SBT is, lagi kong pinapanood pag feel ko lost ako or nawawala ako sa ganito. Nawawala ako ng gana. Manonood ako ng ganyan kasi yung Going 17 is parang na siyang naging comfort zone ko na rin. Kasi, pag nanonood ako sa kanila, hindi ko na namamalayan, tumatawa na ako. Hindi ko na namamalayan, nag-e-enjoy na ako. Hindi ko na namamalayan, bumabalik na naman yung yung energy ko, yung pagiging vibrant ko. Kaya ganyan. So, parang yung TV, ginawa mo siyang safe zone. Parang doon ka nag-charge. Ganun. Okay. Last question. Sige. Gusto mo pa ba? Kasi, Sa drawing mo na to, ano yung, parang parang, sa drawing mo na to, ano yung meaning niya sa'yo as a whole? yan, kaya ako drawing yan. Lahat kasi na nandyan sa picture, sa drawing na yan is, yan yung mga safe zone or yan yung nagiging escape ko pag feel ko, ayun nga, wala ako parang mauubos na naman ako, feel ko, wala na naman yung kaluluwa ko sa ganito, ganyan. Yan, lahat na nandyan is, yun yung nagiging parang way para bumalik ako sa right path. Okay na, tapos na. She!